Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Itong si Ontiveros na sobrang... Sandali, kailangan sabayan ko ng tugtog yan eh. Sobrang kapal ang mukha. That's how I will describe her. Bakit ko masasabi sa inyo? Panoorin nyo ito ha, panoorin nyo ito. Baka kala nyo, ikaw lang, opinion mo lang yan eh. Panoorin nyo ito, okay? Panoorin nyo. Oh, sige, okay? Wait lang, play natin. Madam Ontiveros, pasok ha, pasok. Titisin ko na lang yung pagmumukha niya, pasok. Naman kung bakit nandito tayong lahat ngayon sa gitna ng dineklarang MECQ sa Metro Manila. We are here to clean up PhilHealth. We're here to get to the bottom of serious, disgusting allegations of corruption. Okay. Personally, as sick and tired as I am of having to correct fake news from 4 years ago, linking me to PhilHealth irregularities, I'm even more sick and tired of the fact that in the middle of the largest health crisis ever to hit our country. Okay, unahin muna natin ha. Sick and tired na daw siya doon sa fake news. Ano ho ba yung fake news na yon? Na siya ho'y kasangkot doon sa nakawan sa PhilHealth. Okay, ano ang pinakita natin? Pinakita ho natin na siya ho ay nung 2013 nagkaroon ng nakawan dyan na 1.7 billion, I think. Okay? 2014, siya naging board member and 2015. Okay? Linawin natin yan. 2013 may nakawan, 2014 and 15 lang siya naupo. Yan ang side niya. Malinaw? Okay, tuloy natin. Pasok! Nobody is being held accountable for the largest amount of allegedly corrupted funds in PhilHealth's history. Nung binabasa ko po yung transcript ng hearing natin last week, pati ang transcript po nung August 2019, parang valuable lang ang mga paratang. Ay, tama ka dyan! Ng mga aligasyon na ito, Mindanao Mafia, ito, hindi. Tama ka dyan! At tulad ni Senate President Pro Tempore, Sen. Ralph, gusto ko ring malaman hanggang saan ang involvement ni Secretary Duque. Ay, naku, tama ka rin dyan! Tama ka rin! Palakpakan! Okay, tama ka dyan ha, madam. Wala akong kinokontra ha. Why is the Health Secretary unscathed in all of this? Gayong since 2001, Secretary Duque has always had some connection to PhilHealth. Okay. From 2001 to 2005 as its president, 2005 to 2009 as chairperson of the board, 2010 to 2017 as member of the board, and from 2017 to present again as chair of the board. It was during Sec Duque's term as PhilHealth president that Plan 5 million was conceived. The distribution of free So sa madaling salita, tama siya. Dapat daw managot si Duque. I agree fully that dapat managot si Duque at humarap. Pero ang tanong ito, sandali madam, si Duque lang ba nandiyan galing? Ikaw din galing ka dyan. Yun ang, dito antindi mo eh. Kung yung ganyang klaseng words manggagaling sa ibang tao, walang problema. Correct naman eh. Tama yung sinabi mo, volleyball. Ganon na, ganyan lang nangyari. Bigla mabubunta dito, ganyan ito yung bola. Turuan ng turuan. Okay, tama ka dyan. Pero kung manggagaling sa iba yan, okay ako. Pero kung manggagaling sa'yo, ang kapal ng mukha mo. Bakit? Nakakalimutan mo ba? 2013. Okay, 2013 yung merong malaking korupsyon na nangyari dyan. 2014, pumasok ka bilang board member. Diner ka ng mga abogado. Ito yan ha. Papakita ko sa yung buong article. Sandali, hanapin natin yung article na yan. Ito yung article na yan. Ontiveros dared to return 1.76 billion in PhilHealth bonus. 1.76 billion. Sabi ng National Association of Lawyers for Justice and Peace. They challenge senatorial bet. Ito yung kakandidato ka pa lang. To prove that she's worthy of the people trust by spearheading the return of the 1.761
billion in an authorized bonus granted to officers and employees of PhilHealth in 2013. Sa madaling salita, ito ang sinasabi nila, since PhilHealth funds are the people's money, Ms. Ontiveros should show us that we can trust her with our welfare by leading efforts to get back the illegal bonuses. As a board member, Ms. Ontiveros should have known of the conflict with Presidential Decree 5097. Ato pa sabi niya. Asan na yun? Nawala. Ito. Wait lang. But it has never been reported, okay, that she has exerted any effort to return of the illegal bonuses. Ayan, naka-highlight na. Wala kang ginawa para isoli yung pa 1.761 billion pesos. Wala kang ginawa nung naupo ka. Ngayon magdadaldal ka dyan, sisisihin mo si Duque. Ako, against din ako dyan kay Duque. Dapat talagang managot yan. Pero isama mo sarili mo. Ang kapal ng mukha mo, ate. Ang kapal ng mukha mo. Wala akong sinasabing ikaw nagnakaw. Walang ganyang akusasyon dito sa All the Way with Banat Bay. Pero ang sinasabi namin, wala kang ginawa nung panahon mo para isoli to 1.761 billion. Wala kang effort. Para kang jowang nawala ng pag-ibig. Hindi ka nag-e-effort. Pagkatapos mong mapaso, pagkatapos mong mapasagot, bigyan ng bulaklak, ganyan-ganyan lahat-lahat, wala ka nang ginawa. Pagkatapos wala ka ng effort. Tapos ngayon magpuputa ka, sasabihin mo, hindi, kailangan si Duque managot, Duque mo din. Duque ka. Ang kapal-kapal na mukha mo. Kung ibang tao magsasabi niyan, sabi ko nga sa'yo, tama naman yung sinabi mo. Wala namang mali dyan sa sinabi mo, ate. Walang mali dyan. Tama yan, pero sa'yo manggagaling, napakamali. Ate, wala kang karapatang magsalita ng ganyan kasi wala ka rin ginawa noon. Naintindihan mo? Hindi ka, tama ka nga. Sawang-sawa ka na sa fake news na ganito. Sige, gawin na nating straight to. 2013 pa yung nanakawan na nandyan. 2014-15 ka na appoint dyan. Pero wala kang ginawa. Ang kapal na mukha mo. Tapos ngayon, hihirit ka pa na si Duque dapat managot. Anak ka ng kapal na mukha mo, ate. Ibang level ang kakapalan ng mukha mo. Ano ba inini mo? Anesthesia? Baka vitamins mo, anesthesia, te. Sa kakapal ng wala kang pakiramdam. Kung sawa ka na sa fake news, sawa naman kami sa dahilan mo. Dante Aguinaldo, salamat sa $10. Sabi ni Randel Bunagan, nakatutulog daw yung mga taga-Canada. Ginigising-gising mo na kagad, kagaga pa, nangahamong ka na kagad, Hindi ba, sobra sabi ko, eto parang ganito yan While you're there, you can do something kasi hindi naman maliit yung pwesto mo doon, board ka At least man lang mag-exert ka ng effort, magkaroon ka ng investigation. Can I have an investigation? Gano'n, di ba? Para lang may masabi ka. Kaya lang parang wala kang ginawa. Sige nga, kung meron kang ginawa, sige, open ako. Open tong ating palatuntunan. Interviewin ka kung may ginawa ka talaga. Pakita mo. I'm open to your side. Pero based on my Google intelligence, wala kang ginawa talagang effort. Alam mo kung anong ginawa mo lang effort? Mag-deny. That's not our point. Our point is not for you to deny the fake news. Our point is, did you do something? Tama ba yun? Did you do? Tama. Did you do something nung para isoli itong 1.761 billion? Kung wala, shut up.
Sabi nga, shut up. Ha? Kung wala ka naman palang ginawa nun, shut up. Ibig sabihin, wala kang moral authority na sabihin na si Duque dapat managot. Kung ako nga sa'yo, dapat di ka na sumasali dyan sa hearing. Mahiya ka naman. Konting iya naman, te. Alam mo, buti nga walang bumabara sa yung senador. Sandali, di ba? Kunwari lang. Wala akong parang senador. Kunwari ako yung senador. Doon ako. Ano ba yung chairman ba tawag doon? Chairman! Mr. President. Your Honor, I'm raising my hand. Okay. A gentleman from the Philippines. Senator Banat Bay. Ganyan, di ba? Sabihin ko. Your Honor, hindi naman natin kailangan paikot-ikutin. Dahil pa natin iniimbita eh. Ang dahil pa natin iniimbita. Ayaw, iban, nagpapalusot na, nagkasakit-sakit na. Ang dahil pa natin iniimbita. Ito na lang. Ito ang kasama natin dito. Dating naupo yan eh. Sa board ng PhilHealth eh. Bakit walang ginawa? Sana kung senador lang ako, gano'n na ginawa ko. Diba? Sasabihin ko lang, ang dami-dami natin iniimbitahan para tayong tanga dito. Ha? Ito mismong kasamahan natin, dating board member to. Alam niya katiwalian dyan. Bakit wala siyang ginawa? Ano ba dapat ang kailangan ayusin dyan? Naman na puro praning, mga bulok ang dating, huwag kang magsinungaling. Kaming maliliit na tao ay nakakapuwing. Bagat may banat. Sabi nitong isa, si Marel, nagtututuro si Ontiveros kasi kasama siya sa mga kumukurakot ng pera ng PhilHealth. Kinakalaban lahat. Naalala ko tuloy yung sinabi nila. May nagsabing senador, di ba? Sabi ng senador, alam nyo itong PhilHealth, ginagawang gatasan to ng mga politiko eh. Abay, napaisip ako. Sabi ko, aba, may isip pala ako. Sabi ko, aba, napaisip ako. Naging gatasan? Let me connect. Naging gatasan. So sa madaling salita, merong mga politiko na pumasok dyan, tapos kumandidato. Baka doon kumuha ng pangampanya. Abay, wala ko sinasabi kung sino ha. Napaisip lang ako. Kasi sabi, di ba, talaga naman sabi ng mga sino man nagsaalam ko, si Senate President. Yung PhilHealth, ginagawang gatasan niya ng mga politiko. Abay, napaisip ako. Sino ba ang pumasok ng PhilHealth at naging senador? Di ba? Kaya mag-ingat kayo pag ako biglang naging commissioner dyan at naging board member ako ng PhilHealth. Baka after 2 years, kumandidato akong senador. Di ba? Malay mo lang naman. Hindi ko naman sinasabing lahat ng pumasok dyan nagnakaw. Pero parang gano'n na rin yun. Yung sinasabi nung iba, di ba, na ginagawang gatasan daw yan. Okay. Well. Pwede ko nga, pag ako kunwari senador, okay. Your Honor, Exhibit number 1. Case closed. Tuturo lang ako sa katabi ko. No? Kahit na sinong tumapat, itong si Bana, kinakalaban lahat kapag mali ang bunga ng puno. Di ba ho? Grabe, sabi ko nga kung ako yan, talagang lalayo na ako doon sa usapan. Kasi ang kapal naman ng mukha ko, sasali pa ako sa usapan. Ako nga naging official doon, walang ginawa. Walang nagawa. Tapos ngayon, hihirit ako. Pero siguro, sinabi siguro ng mga advisor niya na, ma'am, kailangan maging attack mode ka. The best, sabi nga, the best defense is to attack, is a great offense, di ba? May ganyan tayo, the best defense is to offense. Ganon. May ganon tayo sabihan, di ba? Oo nga. Ang tagal ko nang dumidepensa dito, pero nakadikit na talaga sa pangalan ko yung PhilHealth. Sabi niya nga, I'm sick and tired
Okay. Okay, tapos alam ko na. Magtuturo tayo. Maghahanap tayo ng ibang ituturo. Ha? O, di ba? Ilang beses natin binasa yan sa banal na kasulatan. Ang mga taong nagtuturo ay yun talaga ang may problema. Yung mga taong nagtuturo at sinasabing, ikaw may problema, ikaw. O, diba? O, tuloy natin ang yung paandar nito ni Madam. Sige, tuloy natin ang paandar mo, Madam. Tuloy. Health cards. To make up the shortfall of a certain candidate against then candidate Fernando Poe Jr. Okay. We also learned in the August 19 hearing that the mafia members circumvent reassignment by benefiting from the delayed decisions of the Civil Service Commission. Sino ang head ng CSC mula 2010 hanggang 2015? Si Sec Duque. Finally, according to the 2019 board meeting attendance of PhilHealth, Sec Duque was present in 15 out of 18 meetings for last year. Yun lang yun. Alam mo, ito lang masasabi ko talaga Ang kapal ng mukha nito. Ang kapal ng mukha nitong babae ito. Grabe. Sa kanya mismo nang gagaling may mafia. May mafia. May pag-ganun pa siya. Mafia. O, di ba sino yung ano sabi ng whistleblower na mafia? Sino yung mafia? O, di ba sinabi niya? Sa isa sa mga testimony niya, lahat daw ng board member nasa mafia. O. Tapos sisita ka ngayon na may mafia. Ating, kapal ng mukha mo, te. Ikaw na sigurong pinakanakilala kong politikong napakakapal ng mukha. Ayan aking pananaw lamang. Kayo na ho ang humusga. Ha? O, binigay ko, pinirisinta ko sa inyo yung kanyang argument, ha? 2013 yung nakawan. 2014 siya naupo. 2015. Okay. Dandun siya na-appoint. 2016, syempre, nag-resign siya. Ano? Pag-resign niya, kumandidato siya. Ay. Alam ko million lang naman ang kumandidato sa pagkasenador. Lahat, walang inuuro ng kahit na sinong tumapat itong sipanan. So, ang galing ano? Baka naman, nagkataon lang. Kayo naman, wag madumi ang pag-iisip ninyo. Baka nagkataon lang na after 2 years, 2013, nagkanakawan dyan, 2014 and 15, 16, nandyan si Ontiveros, okay? Tapos, kumandidato siyang senador. Nagkataon lang yun. Kayo naman. Nagkataon lang na nagkaroon siya ng pang-candidate niya sa 2016 election. Nagkataon lang yan, okay? Huwag niyong nagkataon lang yan. Huwag niyong masyadong i-connect, ha? Huwag niyong i-connect. Nagkataon lang yun. Ha? Nagkataon lang na board member siya na merong mga, sabi nga niya, may mafia, ganon. Pero yung mafia na yon, sabi ng whistleblower, lahat daw ng board member. Oy, hindi ako nagsasabi niyan. Kino-quote ko lang yan mula sa mga nagte-testify sa inyo. Kaya nga, paano mo iimbestigahan ang isang organisasyon na kung saan ikaw ay na-involve at dun sa panahon mo, meron ding nangyaring hindi maganda. O, di ba? Sabi nga nila, gatasan yan. O, baka mahiya-hiya ka naman. Medyo lumayo ka na dyan at sabihin mong, sandali, hindi na ako sasali dyan sa investigasyon na yan kasi para maging patas. Sa totoo lang ako, medyo, hindi kasi ako gullible eh. Pasensya na ho Hindi ako gullible na tao na, okay, may nakawa na nangyayari. Tama. Pero kailangan natin alamin natin sino ba talaga. Kasi di naman porket may nakawan,
Ito, pagtututuro na tayo kagad. Kailangan alamin natin kung sino. Kaya gusto ko yung ginagawa ng ating Pangulo, yung lifestyle check. Tama yan. Pwede bang i-lifestyle check din kung saan nakuha yung perang pang-candidate? Kasi parang bigla-bigla naman ganun katindi ang kalupit. Ang alam ko sa pagkakandidato, masyadong mahal ako mandidato. Diba? So kayo na lang mag-isip. Hindi na ako, ha? Para naman baka sabihin nyo, masyado ko kayong inu-influensyahan sa inyong pag-iisip. Okay?